So, ngayon sir, ano, kasi kung ikaw din ang nag-oobserba sa demeanor nitong si Edelberto Leonardo, pati itong si Garma, sila din po sinasabing sangkot sa pagpatay doon sa mga bilanggo sa Davao Penal Colony ng mga Chinese na mga sinasabing drug lord. Ano ho ito? Parang, di ba, parang relax na relax lang, parang simpleng tangge, hindi, wala kaming kaugnayan dyan. Paano po natin dapat tangkilikin ito, itong mga pangyayaring ito at informasyon na ito na mukhang parang criminal syndicate operating within the government? Alam mo, Ted, kaya dapat talaga magkaroon ng isang malaliman na investigasyon dito sa pagkakadawit nitong dalawang dating opisyal sa PNP, no? Si Colonel Garma at saka itong si Colonel Leonardo. Hindi common knowledge sa buong PNP kung sino itong dalawang ito nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs. In fact, may mga, kung natatandaan nyo, si former Mayor Tommy Osmeña noon, sinasabi niya na nung na-assign daw itong si Colonel Garma dyan sa Cebu bilang chief of police, marami pong namatay dun sa war on drugs, no? Mm-hmm. At mukhang merong kung natatandaan mo, Ted, no, na merong isang anggulo na tinanong si Congressman Romy Acop na meron siyang tinanong kay Colonel Edelberto Leonardo kung alam ba niya kung ano yung Kingsmen, no? Yung Kingsmen daw apparently, no, ay isang grupo ng mga PNPA graduate sa class 96 o 97 kung di ako nagkakamali, na may kinalaman dito sa war on drugs, dito sa pagpapatakbo ng STL, etc. Yan po ang tanong ni Congressman na Acop Tinanong niya yan direkta kay Colonel Leonardo. So, mukhang kailangan talaga ng malalimang investigation dito. Ito pong si Leonardo ay NAPOLCOM Commissioner ngayon. Maka-apekto ho kaya ito sa kanya ngayong kredibilidad bilang NAPOLCOM Commissioner considering that they decide on police cases? That's correct. Kaya nga merong panawagan na siya tanggalin na sa NAPOLCOM, no? Dahil nga marami pa hong gustong magsalita na pulis. Kaya nung nababanggit ko noon, Ted, nung tinanong niyo ako kung sino pa yung mga witnesses, sinabi, di ba, kung natatandaan niyo, sinasabi ko palagi na marami hong gustong magsalita. In fact, lahat po yan ay pinai-interview namin, binivet po namin yan, at kapag sila ay willing na magbigay ng isang sinumpaang salaysay, dyan po namin tinitingnan, no, kung sila po isasalang sa Quadcom hearings or not. So sa huling 7 hearing ng Quadcom, kung napapansin nyo, meron pong mga witnesses na bigla na lang lumalabas na may kinalaman dun sa usapin ng Quadcom. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.